At sa pagpapatuloy ng ating recap, hindi makapaniwala si Lely na basta-basta na lang binaril ni Krishna si Zenos sa ulo, subalit sabi niya, may malinaw siyang dahilan kung bakit niya ginawa yun na bukod sa misyon niya ngayon, inutusan din siya na imbestigahan ang serye ng mga nawawalang tao sa lugar. Dahil si Zenos ay isang tao at si Lely ay isang elf, ay agad inisip ni Krishna na baka si Zenos ang dumudukot kay Lely kaya binaril niya ito sa ulo. Ang daming problema sa logic ni Krishna kaya ipinaliwanag ni Lely na parang inampon na siya ni Zenos at nandoon siya sa sariling kagustuhan. Doon lang napagtanto ni Krishna na baka nagpapadalos siya sa desisyon, at kung iisipin nga naman, hindi normal na masaya ang isang biktima ng kidnapang gaya ni Lely, at sa kabutihang palad, hindi nakakamatay ang mga bala na ginamit ni Krishna kaya sigurado siyang hindi niya napatay si Zenos, baka nawalan lang ito ng malay sa pagsabog. Pero laking gulat niya nang makitang ayos lang si Zenos at humingi siya ng tawad sa mabilis niyang paghuhusga at sa pagbaril kay Zenos, pero curious pa rin siya kung paano ito nakaligtas ng hindi man lang nasaktan, at sabi ni Zenos, gumamit lang siya ng simpleng defensive magic para harangin ang bala bago siya matamaan. Pero hindi naniniwala si Krishna kasi kahit anong karaniwang defensive magic ay hindi dapat kayang pigilan ang mga bala niya, at ang alam ni Zenos, ordinaryo lang ang magic niya kaya hindi rin niya alam kung anong sinasabi ni Krishna. Pero dahil sa pagiging Vice Commander ng Royal Knights, marami ng klase ng defensive magic ang nakita ni Krishna, at sa tingin niya ang depensa ni Zenos ay kasing lakas ng isang Grand Sorcerer. Nang banggitin ni Krishna na siya ay Vice Commander ng Royal Knights ay biglang kinabahan sina Zenos at Lely dahil alam nilang baka may dala itong gulo, at mukhang may gusto itong hingin na tulong kay Zenos. Para maiwasan ang panibagong gulo ay pumayag si Zenos na makipag-usap sa kanya, pero agad din siyang nagbigay babala sa lahat ng kliyente niya na huwag munang lumapit habang nandyan si Krishna. Umupo silang lahat at sinabi ni Krishna na nasa isang lihim siyang misyon ngayon at gusto niyang humingi ng tulong kay Zenos. Tumanggi si Zenos dahil ayaw niyang masangkot, pero ipinilit ni Krishna na tungkulin ng lahat ng mamamayan ang makipagtulungan sa utos ng mga knights. Dahil kilala si Krishna bilang tao na di nag-iisip ay nag-aalala si Zenos na baka barilin na naman siya kapag tumanggi siya kaya napilitan siyang sumunod. Ipinahayag ni Krishna na ang misyon niya ay hanapin ang isang lalaki at arestuhin ito agad-agad, at ang problema, wala siyang pangalan o kahit anong description, pero ang mediator na ito ang siyang nagtapos ng digmaan sa pagitan ng iba't ibang grupo. Nabilaukan si Zenos sa iniinom niyang tsaa nang ma-realize niyang siya pala ang hinahanap ni Krishna. Kaso nagkunwari lang siyang kalmado at tinanong kung bakit niya hinahanap ang mediator. Ipinaliwanag ni Krishna na hindi pwedeng balewalain ng mga knight ang isang taong may kapangyarihang mapagkaisa ang mga grupo. Nang subukan daw niyang pilitin ang isa sa mga taga roon na magsalita ay hindi raw siya pinansin kahit tinatakot niya. Para kay Krishna, kung ayaw isiwalat ng mga tao ang pagkakakilanlan ng mediator, ibig sabihin daw niyon ay masama itong tao at dapat itong pigilan. Sinubukan ipaliwanag ni Zenos na posibleng kaya ayaw magpakilala ng mediator ay dahil gusto nitong umiwas sa atensyon, kaya kung aalis na lang si Krishna at titigil sa paghahanap na baka wala rin naman itong maging problema, at tinanong ni Krishna kung kilala ba ni Zenos ang mediator, pero nagsinungaling siya at sinabing instinct lang ang basehan ng mga sinasabi niya. Kahit ano pa man ay hindi raw pwedeng balewalain ni Krishna ang utos mula sa kanyang commander, lalo na kung ang pinag-uusapan ay isang taong may kakayahang pigilan ang digmaan na isang malaking banta iyon kung pababayaan lang. Dito na nagsalita si Lely at sinabing hindi kailangang mag-alala si Krishna dahil ang mediator ay wala namang balak manggulo at gusto lang niyang kumita sa marangal na paraan, pero sa paraan ng pagkukwento ni Lely na parang kilala niya ng personal ang mediator. Kaya biglang kinabahan si Lely at sinabing hindi niya ito kilala, pero nagdududa na si Krishna at sa ngayon ay pinabayaan na muna niya iyon. Gabi na kaya sinubukan ni Zenos na gamitin iyon bilang dahilan para paaalisin si Krishna. Habang pinapalabas niya ito ay napansin ni Krishna ang kama sa isang sulok at nagtaka siya kung bakit may kama roon. Ayaw ipaliwanag ni Zenos na magkasama sila ni Lely sa iisang kama dahil may multo sa itaas, kaya ang sabi niya ay extra na kama lang iyon. Nang marinig ito ni Krishna at tinanong niya kung pwede ba siyang doon muna tumuloy, hirap daw siyang makahanap ng base sa lugar kaya masaya siyang makikitira pansamantala hanggat di pa natatapos ang misyon niya, at syempre, magbabayad naman siya. Hindi makatanggi si Zenos dahil baka maghinala pa si Krishna kaya napilitan siyang pumayag. Natawa na lang si Carmela sa buong sitwasyon,
gumawa ng kaunting green tea si Lely para sa bisita pero hindi kaya ni Krishna ang mainit na inumin kaya hinihipan niya ito. Naiinggit pa rin si Lely dahil may bagong babae na gustong makuha ang atensyon ni Zenos, kaya para ipakita na siya pa rin ang espesyal, umupo siya sa tabi ni Zenos at pinahilot ang ulo niya na gaya ng nakasanayan. Sinunod naman ni Zenos ang gusto ni Lely pero nagtataka siya kung bakit bigla nitong naisip gawin yun. Bigla namang lumapit si Carmela at bamulong sa tenga niya na kahit invisible siya na nagseselos lang si Lely. Nagulat si Zenos dahil hindi niya napansin si Carmela pero mukhang enjoy lang ito sa drama. Ayaw paawat ni Lely at mas lalo pa niyang inalagaan si Zenos para ipakita kay Krishna na siya ang mas malapit dito, pero wala naman talagang pake si Krishna at abala pa rin siya sa paghihip ng tiyan niya. Sa kalaunan ay nakatulog na rin si Lely kaya't maingat siyang tinatakpan ni Zenos ng kumot at bumalik sa sala para ipagpatuloy ang usapan nila ni Krishna. Ikinwento niya ang buong nangyari kung paano niya iniligtas si Lely mula sa mga mangangalakal ng alipin. Lumalabas na ang mga iyon ay parte pala ng isang ilegal na human trafficking ring na gumagala sa lugar, kaya pala sobrang alerto at agresibo si Lely kanina pero sa kasamaang palad, wala namang impormasyon si Zenos tungkol sa mga human traffickers. Sa ibang usapan naman ay may nais itanong si Krishna dahil halatang bihasang mage si Zenos na perpekto ang defense magic. Gusto niyang malaman kung posible rin bang ma-regenerate o mapalitan ang buong braso kung maglalaan naman ng kaparehong pagsasanay sa healing magic. Magtatanong pa sana si Zenos kung gaano ba talaga kalaki ang bagay na iyon para sa isang healer, pero bago pa siya makatapos ay sinabi agad ni Krishna na imposible iyon, ang mga tanging may ganong kapangyarihan lang daw ay ang mga santo o pinakamataas na antas ng mga manggagamot. Nagtanong si Zenos kung bakit niya biglang binabanggit ito at ipinaliwanag ni Krishna na kamakailan ay nagkaroon siya ng laban kay Zofia at naaalala niyang napinsala niya ng husto ang braso nito, pero kahapon nang makita niya ulit si Zofia ay maayos na muli ang braso nito na parang walang nangyari. Ibig sabihin daw ay posibleng may healer sa slums na may kakayahang mag-regenerate ng buong braso, at kung totoo nga iyon ay malamang may malaking impluwensya ang healer na iyon sa mga pinuno ng mga grupo sa lugar. Balak ni Krishna na ipagpatuloy ang investigasyon kinabukasan para hanapin ang healer na ito na inaakala niyang masama, pero hindi maintindihan ni Zenos kung bakit agad niyang inisip na masama ang healer at sa totoo lang, tila may negatibong pananaw si Krishna sa buong slums kaya't tinanong siya ni Zenos kung may partikular ba siyang dahilan kung bakit ganito ang tingin niya. Aminado si Krishna na maaaring may kinikimkim siyang galit at iyon ay dahil pinatay ang kanyang ina ng isang taong galing sa slums. Mabait daw ang kanyang ina at talagang gusto nitong tumulong sa mga taong salat sa buhay. Madalas itong pumunta sa slums para mag-organisa ng mga feeding programs para sa mga gutom na residente, pero isang araw ay hindi na ito nakabalik at ayon sa mga nakakita, inatake raw ito at pinatay para lamang makuha ang wedding ring nito. Labis na nasaktan si Krishna nang malaman niya ang nangyari at nakapagsalba ng napakaraming tao ang kanyang ina mula sa gutom, pero wala man lang tumulong sa kanya nang siya ang nangangailangan, dahil doon ay nagpasya si Krishna na sumali sa Mag's Order at maging isang bayani na kayang magparusa sa mga kriminal sa slums. Kinabukasan ay lumabas na si Krishna para ipagpatuloy ang investigasyon kaya nakapagbalik na si Zenos sa paggamot ng kanyang mga pasyente. Dumating si Zofia na may maliit na sugat sa braso at gusto niyang ipatingin iyon kay Zenos at habang ginagamot siya ni Zenos, pinayuhan niya si Zofia na mag-ingat dahil hindi nila alam kung kailan ulit darating si Krishna. Tamang-tama ay dumating si Krishna at humingi ng direksyon dahil naligaw siya palabas, pero nang makita niya si Zofia ay agad siyang naglabas ng baril at si Zofia naman ay bumunot ng mga kutsilyo bilang tugon, nagkaroon sila ng kaunting tensyon. Tinanong ni Krishna si Zofia kung totoo ba na may isang masamang healer na nagtitipon ng mga kriminal para gumawa ng takot sa mga inosenteng tao. Hindi naman itinanggi ni Zofia na may healer nga pero hindi raw ito masama at aminado si Zofia na magnanakaw siya kaya hindi siya ganap na sumusunod sa batas, pero alam niyang mas malala pa ang ginagawa ng ilang tao sa hanay ng mga maharlika. Halimbawa nalaman ni Zofia na iniimbestigahan ngayon ni Krishna ang trafficking ring at nang nagsaliksik siya, nalaman niya na ang utak sa likod ng lahat ay isang aristokrata at una, ayaw paniwalaan ni Krishna dahil nakasentro raw ang operasyon ng trafficking sa slums. Pero isa lang daw iyong matalino na paraan para ilihis ang atensyon ng Knight's Order mula sa tunay na may sala,
Kahit ganoon ay nananatiling may pagdududa si Krishna pero tinanong niya si Zofia kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga pagdukot. Ipinaliwanag ni Zofia na ito ay isang lalaki na ang pangalan ay Kalinder. Nahihirapan maniwala si Krishna dahil si Kalinder ay kilala bilang isang pilantropo na nagbibigay halaga sa edukasyon ng mga ulila kaya't imposibleng ibenta niya ang mga bata sa pagkaalipin. Hindi naman inaasahan ni Zofia na paniwalaan siya ni Krishna dahil sa paningin nito, lahat ng tao sa slums ay puro kriminal lang. Pero ang mediator ay hindi kailanman tumingin ng ganoon at iginagalang niya ang lahat at palaging handang magbigay ng pangalawang pagkakataon, malayong-malayo sa estilo ni Krishna at sa tinatawag niyang katarungan. Galit na galit si Krishna sa sinabi ni Zofia at muntik na siyang magpaputok ng baril, pero agad humaharang si Zenos at sinabi sa kanya na ibaba ang baril at sinubukan siyang paatrasin ni Krishna. Pero tumanggi si Zenos at sinabing hindi niya magagawa iyon dahil si Zofia ay pasyente niya at hindi niya hahayaang mapahamak ito. Humingi ng paumanhin si Zenos na hindi niya agad sinabi pero inamin niyang siya ang mediator na hinahanap ni Krishna. Akala ni Krishna ay nagsisinungaling lang si Zenos para protektahan si Zofia dahil imposible raw na siya ang healing mediator. Paano raw magiging possible na magaling na siya sa defensive magic at pati sa healing magic? Hindi naman inangkin ni Zenos na isa siyang master pero tiyak niyang sanay siya sa parehong uri ng magic dahil pareho lang silang nangangailangan ng pagpapalakas sa natural na kakayahan ng katawan. Wala nang naiintindihan si Krishna sa paliwanag niya pero nananatili pa rin ang pagdududa niya, lalo na't halatang pinapanigan niya si Zofia. Gayunpaman bilang respeto sa kabutihan ni Zenos kahapon ay nagpasya si Krishna na umalis na lang ng walang gulo. Habang palayo siya ay napansin ni Lely na ang direksyon na tinatahak ni Krishna ay patungo sa distrito kung saan nakatira ang mga aristocrat. Biglang na-realize ni Zenos kung saan ito pupunta at mukhang seryoso si Krishna sa sinabi ni Zofia tungkol kay Kalinder. Pumunta si Krishna sa mansion ni Kalinder para makipag-usap. Siyempre ay hindi niya pwedeng basta sabihin na pinaghihinalaan niya itong sangkot sa human trafficking. Kaya gumawa siya ng palusot at sinabi niyang may narinig siyang balita tungkol sa pagdami ng mga nakawan sa lugar. Inamin naman ni Kalinder na may problema siya sa isang grupo na tinatawag na Lizardman Gang. Dagdag pa ni Krishna na plano niyang dagdagan ang seguridad sa lugar pero bago iyon, gusto muna niyang inspeksyonin ang mansion para makita kung ano ang estado ng personal security nito. Naiintindihan naman ni Kalinder ang gusto niyang gawin kaya inalok niya si Krishna ng tour sa buong mansion. Ipinakita ni Kalinder ang kabuuan ng mansion at pagkatapos ng tour ay tinanong niya si Krishna kung ano ang masasabi niya. Pinuri naman ni Krishna ang pagiging detalyado at maingat ng seguridad sa buong bahay, pero may isang bagay na napansin niya na tila kakaiba na sobrang bigat ng seguridad sa bandang likuran ng mansion. Bago umalis ay nagpaalam si Krishna kung pwede siyang gumamit ng banyo at walang naging problema roon. Bilang isang mataas na aristocrat ay natural lang na mataas ang antas ng seguridad ni Kalinder, pero ang talagang pinagtataka ni Krishna ay kung bakit ganoon kalaki ang ipinupuhunan niya para bantayan lang ang likod bahay. Napagtanto ni Krishna na baka may itinatago nga sa likod kaya sumilip siya sa pader at doon niya nakita ang isang lihim na pasukan. Pumasok siya sa lagusan at sa kanyang pagkagulat at takot, napatunayang tama si Zofia na si Kalinder nga ang nasa likod ng lahat ng mga pagdukot. Pero bago pa siya makagawa ng kahit anong tulong para sa mga bata, biglang lumitaw si Kalinder sa likuran niya at ginamit ang mga baril na naiwan niya sa itaas para pasabugan ang braso niya. Natawa si Kalinder na napadali lang niyang napatumba ang isang knight at sinabi niya na hindi na sana nag-usisa si Krishna. Ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin ito para maipagpatuloy ang operasyon ng human trafficking. Pero bago siya makakilos ay dumating sina Zofia at Zenos at nag-alala si Zenos na baka mapahamak si Krishna nang ma-realize niya kung saan ito papunta, kaya nakiusap siya kay Zofia na samahan siya papunta roon at ayaw ni Kalinder na may makaligtas na saksi kaya inilipat niya ang setting ng baril sa lethal at binaril si Zenos sa mukha. Sa gulat niya buo pa rin si Zenos kahit tinamaan siya at masakit man ang tama ay hindi siya nasugatan ng malala. Dahil dito ay natarante si Kalinder at sinubukan na tumakas pero nadulas siya at nahulog ang baril at pinulot iyon ni Zenos. Nagmamakaawa si Kalinder na huwag siyang patayin at sa kabutihang palad para sa kanya, may no-kill rule na si Zenos pero wala siyang rule laban sa pagpapahirap, kaya inilipat niya sa non-lethal ang baril at binaril si Kalinder sa ulo. Pagkatapos ay agad niyang tinignan ang kalagayan ni Krishna pero sinabi nito na huli na para sa kanya.
wala na siyang braso at malaki ang nawala sa tiyan niya kaya tinanggap na niyang mamamatay siya, pero sinabi ni Zenos na ayos lang siya subalit dapat maghanda si Krishna sa malaking bayarin dahil mahal ang gamutan. Makalipas lang ng ilang minuto at balik na sa normal si Krishna at hindi siya makapaniwala na napagaling siya agad mula sa ganong matinding sugat, doon niya napagtanto na totoo nga ang sinabi ni Zenos at siya nga ang mediator, pero ngayon ay wala na siyang balak arestuhin ito dahil naniniwala siyang bayani si Zenos. Pero para kay Zenos ay hindi niya tinitingnan ang sarili niya bilang bayani at isa lang siyang healer na siniguradong walang mamatay, para sa kanya ang tunay na bayani ay si Krishna dahil siya ang unang kumilos para iligtas ang mga bata, maaaring naliligaw ito minsan pero sa huli ay isa siyang mabuting tao na talagang gustong mapabuti ang mundo. Tinulungan ni Zofia at ng mga lizardmen na ilabas ang mga bata mula sa dungeon, pero paparating na ang mga Royal Knights at ayaw na ni Zenos makipag-ugnayan pa sa kanila kaya nagpa siya silang umalis agad. Bago siya makalayo ay hinabol siya ni Krishna at tinanong kung bakit pa rin siya sinagip kahit pakaaway niya ito. Lumingon si Zenos at sinabing gusto lang niyang masiguradong mabayaran siya, may utang pa raw si Krishna para sa pagtuloy niya sa klinik at dagdag pa ang gastos sa gamutan na inaasahan niya ang kabuoang bayad bago matapos ang linggo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.